dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, nako! Ano ba naman itong nakita ko na to? Oh, pasok. Sinampa ng kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ni Baguio City Councilor Mylene Yaranon. Nako, Magalong! Ano to? Magalong, oh! Meron pagdemanda sa'yo. Dinimanda ka daw, nireklamo ka, Baguio City Mayor Benji Magalong kinasuhan ng isang konsyehal sa ombudsman. Bakit kaya? Ha? Bakit kinasuhan? Ano na? Bakit kinasuhan yan? Si Mayor Benji Magalong dahil ito sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 at grave misconduct, grave abuse of authority at prejudicial to the best interest of the service at Kailangan nyo sagutin to. Matagal na to pero wala pa akong nakikitang sumagot sa mga aso. Ha? Mga kababayan? Mukhang aso pala. Mamaya tumahol yung aso ko rito eh. Oy, mga mukhang aso, bakit di nyo sinasagot ito? Paano mananalo si Magalong kung yung itong simple? Simple lang to. Hindi nyo kayang sagutin, hindi nyo kayang ipagtanggol. Anak ng tinapa. Puro depensa. Puro opensya. Pero dito walang depensa. Dapat may depensa lagi. Ano to? Magalong? Bakit? Section 4 ng Republic Act 6713. May kaugnay nito sa pagbili ng city government ng isang lupa na nagkakalaga ng 95,377,000 pesos sa Topinao. Naku, laki ng pera! Bukod sa hinahanap kanina ni Furious Protector, meron pa ito, pagbili ng lupa daw, na hindi daw dinaan sa tamang proseso. So, ibig sabihin ba ito, tinatago ni Magalong nyo? Tinatago para ano? Baka naman meron siya dyan. Tanong ko lang, meron ba? Mayor, magkano ba kinita dyan? Ako nagtatanong lang. Bakit kasi hindi mo naman dinaan sa konseho? Dapat kasi yung mga pagbili-bili ng ganyan, dapat ay dinadaan mo sa mga konsyehal para alam nila kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Di ba, Mayor? Di ba galit ka kamo sa kurap? Galit ka ba sa kurap o dahil hindi ikaw yung nakinabang? Kaya ikaw nagngangal-ngal. Balita ko, mahinang-mahina ka na raw dyan sa sa may Baguio Meron na bang bagong mayor sa susunod na halalan? Mayor! Tanong ko lang tuloy. Tuba Benguet sa labinsya ng payo ng affidavit complaint ni Councilor Yaranon, sinabi niya na pumasok umano si Magalong sa isang transaksyon sa isang pribadong individual na si William Tan para bilhin ng lungsod ang inaloknot yung lupa sa Tuba Benguet. Nako, nakipag-transaksyon sa incheck. Si Magalong nakipag-transaksyon sa incheck. Mayor! Mga taga Baguio, alam nyo ba to? Sa mga taga Baguio nating kamag-anak. Yung mga pamilya. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino. Alam nyo namang taga Norte ko. Yung mga kamag-anak ko nasa Baguio, nasa La Union, nasa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, at Tarlac. Malaki yung pamilya ko. Sabihin ko, naku, alamin nyo muna, baka mamaya, iboto nyo. Baka iboto nyo si Magalong, tapos may isyo ng korupsyon. Hindi lang 1,000, kundi milyon-milyon. Malaki yun. Mas malaki pa sa dinugas ni Sara Duterte kung totoo yun. Di ba? Gusto nyo to? Tuloy! Anya walang pinagtibay na ordinansa ang Baguio Council na nagpapaintulot sa alkalde na ipatupad ang deed of absolute sale. Naku, wala palang ganun.
ganong wala palang ganong pag-aaproba ang konseho, Mayor. Bakit naman ikaw nagmadaling bilhin yung mga lupa na yan na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Ang laking pera niyan, Mayor, nananawagan po kami, paki-explain naman yon. Para naman baka sakali manalo ka pa sa eleksyon. Kasi yung mga vlogger mo, hirap ng ipagtanggol ka nun. Kawawa naman sila. Halos pumutok na yung mga utak nun. Mayor! Puta, may issue ka ng korupsyon. Yung mayor nyo sa Baguio, may issue ng korupsyon. Bumibili ng lupa, property na hindi dinadaan daw di umano sa mga konseho na dapat dumaan yun. Naku! Patay tayo dyan. Naknang tinapa. Ano ba talaga? Pakitang tao lang ba? Kunyari, galit ka sa korupsyon. Pero, ang totoo, nakikipag-unahan ka rin yata, Mayor. Ano? Alay! Subalit, itinuloy pa rin ito ng alkalde. Sinabi ni Yara noon na may tuturing itong grave abuse of authority at kailangan siyang masampahan ng kaso. Binigyan din ni Yara noon na bago siya sana binili ang lote sa Tupinaw, ay sumailalim muna sa feasibility study para makahanap na mas... Ay wala nang aral-aral. Hindi ko naman nilalahat yan, mga kababayan. Basta politiko, basta magkakapera, wala nang aral-aral. Oo, basta nagiging Koreano yung mga yan. Diba? Nagiging si Eddie yung mga yan. Diba? Nagiging Koreano, bakit? Magkano Korean? Diba? Paano na si Eddie? Sinong Eddie? Eddie ako. Ay no! Puta! Ganito ba? Ganito ba ang mayor ng Baguio? Puta, wala. Dinidisregard yung mga konseho. Basta lang mabili yung property. Ang tanong, ano nangyari, Mayor? Bakit hindi na kailangan idahan sa konseho? Nagmamadali ka ba? O nung gusto mong bilhin yan, natatai ka? Taing-tai ka ba na nun o nagigiyang ka lang? Nagigiyang ka lang na magkaroon. Puta! Patay tayo riyan! Sabi ko sa inyo, wag nyo umpisahan. Sagutin nyo to! Itong akusa na pandarambong kay Mayor Magalong. Pandarambong daw, Magandang lote, pabor sa City Government of Baguio. Ngunit ngayon, nabili na ng City Government. Lumilitaw na meron pala itong lease pendants annotation sapagkat agricultural. Patay tayo dyan, may annotation! May annotation pa yung biniling property nun! Paano yan? Wala. Kaya ng problema, hindi nyo inaral. Siyempre, kung natatay giyang na yan, saan ka ba naman makakakita kung magkakaroon siya dyan? Di ba? Pag nagkaroon siya dyan, talagang halos mataiyan. Di ba? Yung pakiramdam na gano'n, naku, Diyos ko, matatai talaga yan. Kaya nagmamadaling pumirma yan. Kung totoo mga kababayan, itong akusasyon ng isang konsihal. Atay, mga kababayan, explain. Pakipaliwanag naman. Tira kayo ng tira ng ibang politiko. Aba, dapat sagutin nyo to. Diba? Tuloy. Ang land classification nito at kailangan pa mag-apply ang lungsod para ma-convert para sa residential area na akma sa hangad ng city government na gawing housing project. Nako po! Grabe, maganda yung gustong mangyari. Kaya lang, mga kababayan, nababahiran. Kung gusto mo ng magandang resulta at magandang pamamaraan ng proyekto para hindi ikaw ay mabahiran, idaan mo sa tamang proseso. Yung proseso na tama, hindi yung pagdududahan ka. Pinagdududahan ka tuloy ng ng ilan mong konsihal dyan.
Kaya nga mga kababayan, sa mga taga Baguio, sabi nung isang kongresista, mga kababayan, nako, eto na. Oo, sabi mga kababayan, ano ba yung sabi? Sabi daw mga kababayan nako. Eto. Saan na yun? Wait lang. Pasok. Hata na isang kongresista si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nako po! Mayor Magalong! Binanatang ka na ng isang congressman. Bakit kaya ka binanatan? Matapos itong ibilgar ang mga umano'y anomalya sa AKAP system ng DSWD. Depensa ng kongresista, simpleng paninira lamang ang mga banat ng alkalde. Nako! Yan na nga ba sinasabi ko? Ito ba yung tinatapik ni Takero? At tinatapik ni Coach Jarrett? Kesmoso ka raw, Magalong. Sabi nung dalawa. Kesmoso! Wala pala. Tuloy. Pakinggan ninyo maigi mga kababayan Tahasang binanata na isang kongresista si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong ibilgar ang mga umano'y anomalya sa AKAP system ng DSWD. Depensa ng kongresista, simpleng paninira lamang ang mga banat ng alkalde. Ibig sabihin walang kwenta pala yung banat mo, Magalong. Sabi ni Saldi ko, wala daw, walang tira, walang banat, puro chismis lang siguro. Sama natin sa kwentuhan si Charmaine Abong. Nako. Politically motivated lang umano ang mga isinuwalat na anomalya ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Naku, bakit naman niya gagawin yan? Alay! Ukol sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP ng DSWD. Ayon yan kay Ako Bicol Party List Representative Congressman Elizalde Co na tinawag na kaplastikan ang mga pahayag ni Magalong. Sa kanyang panayam sa programang Easy Lang, desperado na umano si Magalong dahil desperado na! Desperado na pala si Magalong! Bakit kaya? Desperado. na umano itong makaupo muli bilang alkalde ng Baguio City. Desperado nang makaupo muli! Bakit? Matatalo na ba yon? Matatalo na! Matatalo na siguro si Magalong kaya kinakabahan na. Kailangan gumawa ng propaganda. Parang mga Duterte at DDS lang Kinakabahan na si Digong kaya nagmamakaawa na yon. Dito naman sa Baguio, sabi ni Ako Bicol Party List Congressman, Saldi ko, eto daw si Magalong, mukhang hindi na raw mananalo. Kapsot ka Alay, Una, kaplastic yung sinasabi ni Mayor Magalong. Kaya nga balit. Plastic ka pala, Mayor Magalong Sabi ni Saldi ko, plastic ka raw. Totoo ba yon? Sabi niya yan Ako, ayaw na sa kanya ng mga taga Baguio. Ayaw na pala sa'yo ng mga taga Baguio. Siguro, totoo yung mga paratang ng konsyal na isa sa inyo. Na ikaw namimili ng mga proyekto o gumagawa ka ng mga proyekto na hindi mo na dinadaan sa konseho. Kaya yung mga tao sa Baguio, ayaw na sa'yo. Ayaw na sa'yo, sabi ni Saldi ko. Kasi, ang problema kay Mayor Magalong, alam niya hindi na siya mananalo. Alam mo na palang hindi ka mananalo kaya ikaw daw ay nanggugulo. Mayor, sabi ni Saldi ko. Alam mo na palang hindi ka mananalo, Kaya kung dati pinabanatan mo yung grupo ni Digong, ngayon babanatan mo na naman yung grupo ni Pangulong Bongbong. Ganun ka? So, balimbingan ka talaga kung gano'n, Balimbingan talaga. Kung gano'n mga kababayan, balimbingan yan. Alam niya na magaling yung kalaban niya. So, sinisiraan niya tong AKAP. Kawawa naman ang taong bayan, ang ating mga kababayan na minimum wage earners dahil lang hindi mo kayang ipanalo ang election mo dyan sa Baguio. Yayariin mo ang AKAP. Ka, kaya pala. Di daw mananalo si Magalong. Paano na yan? Talo na naman pala. Mga kababayan.
Ito na. Ayon pa kay Ko, dapat umanong ihiwalay ang usaping politika mula sa AKAP dahil ito nga ang pinakamagandang bagay na nangyari sa bansa. Nako. Kung kaya't patuloy nilang isinusulong na mapasama sa presidential budget ang programa. Matatanda ang ibinulgar ni Magalong na sa bawat sama at asiste ng mga alkalde at gobernador kay House Speaker Martin Romualdez sa mga sorties nito, otomatiko umanong bababa sa kanila ang 7 milyong pisong AKAP. Ebidensya, nasan Magalong? Dapat kapag nagsalita may kasamang ebidensya. Hindi pwedeng dadalang ng dada. Diba? Kasi ginagaya ka ng mga aso. Aso. Diba? Mga kababayan. Tuloy. 7 milyong pisong AIX at 7 milyong pisong tupad. Dumipensa rin si Ko sa programang At the Forefront mula sa mga akusasyong pork barrel ang AKAP. Aniya, DSWD lamang ang humahawak ng pera at walang kahit sinong politiko ang nakapanghihimasok sa programang ito. Yun naman pala! Mga kababayan, yun naman pala! Grabe, no? Grabe, yun naman pala. Wala naman palang dumadaan sa mga kongresista. Dumadaan sa DSWD. Di ba? Yung lahat ng pera. Para ipamudmod sa mga constituent niya. Di ba? Ano? This is 100% or 0% corruption. Walang corruption, direct sa tao siya. Walang korupsyon, diretso pala sa tao eh. Paano magkakaroon ng korupsyon? Siguro kung dumaan sa palad nila, tulad kay Sara. 'Di ba? Dumadaan yung pondo sa palad ni Sara. Kaya natitem si Sara, daming pera. Ano kayang gagawin ko rito? Gagawin kong ipapamigay kay Mary Grace Piatos, ipamamigay kay Kokoy Villamin, kay Chippy McDonald, at kung sino-sino pang may pangalang chichirya. Diba? Eto na. Ang congressman, hindi siya naghahawak ng pera. It's DSWD. Correct. Hindi naman pala dumadaan, mga kababayan. 5 years na nilabanan ng batas si Tulfo, walang nangyari. Ginawa pa nilang Mahina. Hindi nyo napataob si Tulfo. Mahina pala, no? Tuloy. Ayan, maliwanag mga kababayan ng pera sa AKAP, AIX, at kung ano-ano pang mga ayuda. Dumire-diretso sa mamayang Pilipino, hindi sa palad ng kongresista. Mga kababayan ay dinudumihan. Yung pala may intensyon, si Magalong daw. Dahil nga daw ay hindi na manalo pagdating ng eleksyon, sa susunod na Mayo, ngayong parating na Mayo, mga kababayan, gumagawa daw ng eksena. Eksena. Tuloy. Ang namimili ng recipient, DSWD. DSWD naman pala ang mamimili ng pagbibigyan. Diba? DSWD naman pala. So, paano siya nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan? Diyan magkakaroon. Maniniwala pa ako. Pagkang isang budget, isang pondo, dumaan sa isang politiko, tandaan ninyo, meron yan SOP tulad ng sinabi. Diba mga kababayan? Meron yang korupsyon. Kita nyo kay Sara, dumaan sa palad niya. Yung pinambili kaya ni Magalong sa lupa, dumaan ba sa palad niya? Tanong yan ha. Baka naman dumaan sa palad. Tanungin nyo, baka meron ding korupsyon dyan. Katulad ng confidential fund. Nanindigan din ng kongresista na walang kickback na mahuhuthot mula sa AKAP ang mga politiko at sinigurong 0% ang korupsyon sa programa ng DSWD. Nako, zero! Zero corruption pala. Ano nga naman makakakurakot mga kababayan kung hindi naman dadaan sa kamay ni congressman? Kaya yung mga nagagalit, eto nakuha ko na. Kaya nagagalit yung ibang mga politiko tulad ni Magalong kasi nga mga kababayan, matatalo sila sa eleksyon. Dahil mga kababayan, ang akala nila,
dumadaan yon kay congressman. Si congressman, mga kababayan, hindi naman pala tumatanggap ng pera. Kung hindi, mga kababayan, maaari sigurong tumutulong para maipamahagi ang kwarta. Di ba? Yun lang kasimple. Bakit dinudumihan, mga kababayan? Ha? Alamin natin yan, oo. Kasi alam nyo, ligaw ako dyan dahil hindi ko pinapansin si Magalong. Alamin natin sa content ni Takero at ni... Oo, Nino, ni Takero at ni Coach Jared. Pasok! Laban. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Why so butthurt? Paninira. Ayan na! Dito na nag-umpisa! Ano ba yung coach? Sige nga, hindi ko pa napapanood mga kababayan. Kaya sabay-sabay nating panoorin to. Pasok. Ba yung tinatanong ka kung ano yung paano nangyari yung sistema na sinasabi niya? Hindi mo paninira yun. Humihingi ka pa nga ng detalye para paniwalaan siya ng hindi lang ng mga taga Baguio buong bayan kasi mga Kojero, ang AKAP is a national it's a national program. Ngayon mga Kojero, alam naman natin itong AKAP mga Kojero sensitive topic talaga yan lalo na sa mga DDEBs kasi galit sila dyan. Basta may accomplishment ang Marcos administration mga Kojero, ayaw na mga DDEBs yan. Oo nga, DDEBs din ba sila? Kapagay parang doon napapunta na yung grupo ni Torny mukhang tagapagtanggol na ng mga DDEBs. Oo. Tuloy. Kung hindi ka nagbibigay ng tamang impormasyon, anong naitutulong mo? Wala. Tulad nitong 777 scheme na yan. Ano Pinatulan na nga ni SMNI yan Siyempre, si kontra sa administrasyon yan Kung tutuusin mga Kojero, nung una ho nating tinapik to, nabanggit na ho natin na parang kulang yata. May kulang dito sa 777. At yung kulang na ho na yun ay yung tulay na magko-connect doon sa DSWD at sa congressman. Kasi alam nyo, tulad nga ng inakusa ni Mayor Magalong sa Baguio, ang sinabi niya, kapag daw sumama sa sortie ng Martin Romualdez, ang isang kongresista, meron siyang 7 million na AKAP, 7 million na AIX, at 7 million na tupad. Oo, yun kasi yung kwento niya. Kaso nga, tulad ng binanggit ko nung una, meron nung issue. Ano ho yung issue doon? Paano tumatawid yung budget? Kung totoo ho yung sinasabi ni Mayor Magalong niya sa 777 na yan, dapat isiniwalat na rin niya kung paano tumatawid ang budget ng DOLE, ang budget ng DSWD, papunta sa kamay ng mga kongresista. Oo nga naman! Nagets ko si Coach. Oo, kung binunyag mo na yan, na meron kang ganyan na nalalaman, dapat alam mo rin kung paano nga naman dumadaan sa mga palad ng mga congressman yan. Hindi mo naman sinabi. Yung pala yun. Hindi pala sinabi ni Magalong kung ano yung in-expose niya na yun. Sabi nga dito ni Ans Franz, yes, totoo yan. Tulad ko, nakapost, nakatanggap po ako. One time, DSWD, talaga nagbibigay. O kita nyo? So anong tinututulan nyo? Ayaw nyo bang magkaroon si Anne Franz? Kung kailangan niya naman yan, bilang ayuda lang, hindi pang matagalan. Yan ay proyekto ng gobyerno, liliwanagin ko lang, para makatawid yung mga tao na kinakapos sa panahon na to. Ayaw ninyo. Palibasa kasi kayo. Nakaw lang ng nakaw ang gusto. Di ba? Tuloy. Una natin sinabi dyan Kasi kapag nabanggit yan, alam nyo mga Kojero, bakit importante yun? Kapag nabanggit yan ni Mayor Magalong, tapos na ang boxing. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Oo nga, Mayor Magalong! Bakit mo nga naman hindi binanggit kung paanong napupunta sa kamay ng mga congressman yon? Diba? Di lumalabas, chismoso ka. Chismoso pala itong si Magalong. Diba? Kung hindi niya na ipaliwanag kung paano napupunta sa kamay ng congressman yung mga binibintang niyang pera. Chismoso! Puta! Chismoso pala! Tuloy. Coach, peram ng video, ha? Tuloy.
Kasi yun na yung katiwalian doon. Bakit humahawak ng pera ang mga miyembro ng Kongreso? Budget yon ng DSWD at DOLE. Pabor pa nga sa kanya yung hinihingi nating tanong eh. Yung Totoo yun, mga kababayan, pabor na pabor. Sabi ni Jax dito, i-prove nyo muna na ayaw ni Mayor Magalong ang ayuda na yan. Hindi nga. Siya mismo galing na. Ayaw niya. Tinututulan nga dahil daw nakikinabang ang mga congressman. Tuloy. Natanong pala natin. Pabor pa nga yun kay Magalong eh. Pero, sinagot ba niya? Hindi. In fact, mga kotsero, may bago siyang interview. Kanina ko lang nakita eh. Ito yung bago niyang drama. Hindi sumagot. Hindi sumagot si Magalong. Baka nagtago rin to. Nung nabuking, yung kanyang propaganda para siraan yung mga ayuda ng gobyerno. Diba, mga kababayan? Tuloy. Ngayon, pakinggan natin itong niya. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Ang attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Ano paninira doon? Nagtatanong lang Mayor, wag niyo masamain. Nagtatanong lang kami. Tulad ng pagtatanong ko kanina kung totoo ba yung dinimanda ka sa ombudsman dahil sa pagbili mo raw ng milyon-milyong halaga ng lupain dyan na may annotation. Ibig sabihin, hindi pwedeng ibenta basta-basta yon. Dapat pinag-aaralan ng konseho mo yon. Kung aaprubahan nila, kung sila'y sasang-ayon. Kaso hindi mo dinaan doon. Kaya nagre-reklamo si Aling Konsihal sa ombudsman para ikaw ay managot sa kasalanang ginawa mo. Tuloy. Why are you so butthurt? I mean, seriously, why so butthurt? Paninira ba yung tinatanong ka kung paano nangyari yung sistema na sinasabi niya? Hindi. Correct, mga kababayan, hindi paninira yun. Ayun naman, kapag kayo bumati ko sa ibang politiko, hindi paninira, pagtatanong lang yon. Kapag kaya yung mga idol nyo ang natatanong dahil merong mga dapat sagutin, bakit hindi nyo matanong din? Dapat kayo na yung unang nagtatanong. Huwag yung magiging parang kayo mga tagapagtanggol. Di ba? Tulad ni Pangulong Bongbong. Kita nyo, kapag may issue yun, siya yung mismo sumasagot nun. Pagka sinagot yung mga paratang ni Digong, nagtatago na lang bigla yun. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman, pag may issue, sumasagot. Ano sabi niya? Fake news yun, chismis yun, paninira lang yun. Tuloy, yun naman pala ang pinagsimulan neto. Tuloy. Paninira yun. Humihingi ka pa nga ng detalye para paniwalaan siya ng hindi lang ng mga taga Baguio, buong bayan. Kasi, mga kotsero, ang AKAP is a national, it's a national program. So, syempre, kapag tayo, kapag may mga ganito klase ng akusasyon, sige, sabihin na natin, pag merong usok, merong apoy. Kinuwento mo yung usok, asan yung apoy? Tapos, correct! Nagkwento ka ng usok pero hindi mo naman itinuro kung saan nasan yung apoy. Ito mga kababayan, in fairness dito, sa reaksyon ni Coach Jared, wala akong nakikitang pagiging bias dito. Kundi dito mga kababayan, tama lang yung reaksyon niya Ewan ko kung bakit nagagalit yung mga aso. Aso na hindi naliligo. Mga kababayan, tuloy. ngayon, sasabihin mo, iniintriga ako, ginagawaan ako ng kwento, ginagawaan ako ng kasinungalingan. Ito lang yung akin. You're criticizing a national program at sinasabi mo na may katiwalian. So, convince us that there is. Kumbinsin mo kami na meron talaga. Madali lang magsabi na si Pangulo nagdodroga. Pero nakumbinsin nyo ba kami? Sa laway-laway nyo lang. Parang ito, si Magalong, puro laway lang ang sinasabi. Prueba! Patunayan! Dapat nilalahad yan. Hindi puro lang ngawa ng ngawa ng ngawa. Parang yung mga aso. Tahol lang ng tahol. Huli na.
Kumbinsihin nyo po ang taong bayan na meron. Ano na ba yung alam mo? Sino ba yung nagkukwento sa'yo? Sino ba yung di ba? Ano ba talaga yung 777 na yan? Kasi intriga lang yan eh. Kasi Intriga lang yan. Intriga lang pala yan eh. Putik na yan, iniintriga nyo lang yung napakagandang proyekto ng gobyerno eh. Bakit naman ganon? Puro intriga lang kayo. Walastik mga kababayan. Ano ngayon? May patunay ba? Tanungin nyo kay Magalong. Magalong dapat sumagot ka. Para kang si Digong. Maglabas ng drop na papeles galing sa basurahan, tapos ngayon, biglang mawawala. Parang ikaw, nabutata ni Coach Jarrett. Bigla ka na lang nagpa-victim. Pa-victima ka na ngayon. Ikaw na ngayon na sinisiraan. Nagtatanong lang naman yung mama. Diba? Tanong lang yung mama, Siniraan ka ba? Hindi. Walang paninira doon. Tuloy. ngayon mga kotsero, for now, sa ngayon, yung 777, intriga lang yan eh. Alam nyo, that's a cop-out. I mean, seriously, that's a cop-out. Ano ba talaga kasi yung nasa likod niyan? Tapos, pag sinagot mo yung issue dyan sa 777, baka naman, gusto mo na rin isabay, sagutin mo na rin yung issue tungkol doon sa 4 na graft and corruption cases. Naku, 4 pala yung kaso. Naku, nga naman, pasagutin nyo naman si Magalong. Sa mga aso dyan, pasagutin nyo si Magalong, 4 pala yung kaso ng korupsyon. Korupsyon. Baka naman hindi lang, mali yata yung title neto. Mayor Magalong, korap o balimbing, baka pareho. Korap na, balimbing pa. Ganun ba yan? Tuloy. Ombudsman. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Itong binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Tama naman, dapat ganun. Kaso nga hindi naman nagpapaliwanag ito. Panat lang na ba? Wala nang pagkakaiba kay Maharlika. Mga kababayan, para na si Maharlika ang dating niya. Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Kita nyo? Galit pala sa korupsyon? Hindi ako gigil na gigil, takero. Normal na normal ko to. Normal ko to. Eto na. Galit sa korupsyon pero may 4 na kasong korupsyon. Tuloy. Magalong simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Siyempre, may mga DDS dyan. Susuporta kunyari yan. Sa biktima mga yan agbibisinda amin Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa... So ikaw pala. So pinapadala daw pala kay Magalong. Para para siya yung maglabas niyan. Dapat Magalong, sinabi mo na rin. Oo, tama yung tanong ni Coach. Dapat sinabi mo, tinukoy mo na rin para matapos na yan kung paano talaga napupunta sa kamay ng mga congressman yung pera na sinasabi niyong akap tupad at pinamomod-mod ng mga congressman. Hindi naman pala. Sabi ni Saldico, hindi naman pala dumadaan sa mga kamay ng mga congressman. Dumadaan yan sa mismong DSWD at iba pa tulad ng DOLE. Ano yun? akin, pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. O kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman. So parang uto-uto pala tong si Magalong. Sabi nila, ikaw na magsalita, ginawa niya naman. Di uto-uto talaga. Pero mo inutusan, ikaw na maglabas niyan. Bakit? Takot ba yung iba?
Oh, so ibig sabihin, hindi katapangan. Uto-uto yan. Uto-uto si Magalong. Bakit, mga kababayan? Biruin mo, walang ebidensya. Nginawa ng nginawa dahil utos daw sa kanya. Nakaw! Anong klase yan? Uto-uto. Oh, tuloy. Ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon Hindi naman maalis yun. Siyempre, pagkakataon magpakita naman, dapat nagpakita ka rin. O inggit ang tawag dyan, naiinggit lang to si Magalong. Diba? Naiinggit lang si Magalong sa mga politikong nagpapakita kapag may programang ganyan ng gobyerno. Para naman masabi na dapat kahit ikaw nag-aasikaso. Kaso, siguro, dahil alam mo na, sabi ni Saldico, na ikaw ay hindi naman nanalo, para saan pa yung pagpapakita mo sa mga taga-Baguio? Wala na. Wala na ka namang silbi. Kung magpapakita pa ako, matatalo rin naman ako. Ang galing ng estilo. Para naman may magawa ako kahit papano. Maninira na lang ako. Diba? Parang ganun yung estilo. Maninira na lang dahil kahit anong gawin hindi mananalo. Ay, nako. sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung kan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD. Kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni congressman. Parang ganun pa rin. Paano nga? Pakita mo yung ebidensya kasi. Kaya nagagalit sa'yo si Coach Jared eh. Pasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot Ano yung guarantee letter? What is that? Nagugulat ako sa iyo, Coach. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Ano yun? Anong guarantee letter? Dali nga. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot Ano yung guarantee letter? What does that mean? Ano yung note? Bibigyan namin kayo ng note para pumunta kayo ng DSWD. Ano ibig sabihin nun? What does that mean? So, ibig sabihin, ano ba ibig ba niya sabihin? Yung tinitira niya na yung bagong sistema daw, yung referral na ginagawa ng mga LGU, congressmen, senador, ng mga kamara, miyembro ng kamara at senador, para maging AIX, para makareceive ng AIX, AKAP, tsaka tupad. Oo, yun ba yung sinasabi niya? Yung referral. Since minention naman niya si Gatchalian, kunin din natin yung sinabi ni Gatchalian tungkol dyan sa issue ng yan. Yun naman pala. Gatchalian, magpatotoo ka na. Itayo mo ang bandila ng taga Valenzuela. Naging mayor namin yan 3 taon. At naging congressman. At naging senador. Kita nyo naman Yaan, pinagmamalaki ng Valenzuela yan. Tuloy. Kunin lang po sa namin ang reaction niya regarding po sa sinabi ni Baguio City Mayor Magalong na meron pong anomalya sa ayuda, particularly sa AIX, AKAP, maitupad. May paimbisigan po ba kayo dito? Or sa alam ko, ang proseso ay anyone can refer. No? Pwede kayo mag-refer, pwede kami mag-refer, pero hindi porket nagre-refer tayo, i-approve ngayon ng mga social worker ng DSWD. So may filtering system pa rin. Ang huling desisyon pa rin, DOLE at DSWD pa rin pala. Hindi pala yung mga congressman, kahit mag-refer ka, limbawa ako, DSWD, gusto kong bigyan yung barangay Putot-Putot. Sa Baguio, bigyan nyo doon. Depende pa rin pala yan sa sa DOLE at sa DSWD. Pag-aaralan pa nila yan. Hindi tulad ni Magalong, wala nang aral-aral, bibili na lang basta-basta ng lupa. Kaya tuloy, nasasampahan ng kaso. Ganun pala. Tuloy. So, lahat pwede mag-refer. Regardless kung politiko ka o hindi ka politiko, pwede ka mag-refer. Ang importante, nasusundan yung guidelines. Yun ba yung sinasabi ni Magalong? Referral letter? Yun pala yung proseso. Wala. May nasama, may ginawang malisyoso ni Magalong.
Malisyoso, chismoso pala to si Magalong. Kung ganon. Ha? Malisyoso, chismoso, si Magalong. Oh, tuloy. Pala mali doon kasi yun pala talaga ang sistema. Hindi pala ano yun, hindi yun. Nilagyan lang ng mali siya ni Oo, malisyoso nga. At may kasamang pagiging chismoso. Yung mayor nyo sa Baguio. Putik na yan, oh. Yung mayor nyo, malisyoso, chismoso. Ay, nako. O, tuloy. Galong. Yun pala talaga yung proseso. Nagre-refer pala talaga ang mga kongresista. Actually, sinabi nga lang, ito, sabi lang ni Gatchalian, hindi lang kongresista, nagre-refer din ang LGU. Actually, anyone can refer. Pero, Baka naman, mayor, pwede kang mag-repair. I-repair mo naman yung mga nandiyan na mga aso. Baka naman sila hindi na nakakainom ng vitamins. I-repair mo na yung mga yan para may pampaligo. Diba, mga kababayan? Pwede naman palang ganun. Tuloy. does it guarantee approval? Ang sinabi ni Gatchalian, hindi. It does not guarantee approval. Pero ito ba, meron pa tayong isang pupuntiryahin. Ito yung favorite natin. Favorite natin to eh. Panoorin natin to. The Philippine poll body urged to reconsider its decision to exempt aid programs. And Okay, Bato na yan, Si Bato, durog na. Tama na si Bato. Ha? Marites si Mayor. Oo! Cristina Almas. Nako, Marites. Ha? Marites ka, Mayor. Anong klaseng Mayor yan? Puro chismis lang ang alam. Anak ng pating. Our beloved Boss Mike.